Nagpasalamat ta sa pagpanalangin sa Ginoo sa 2025. So napay na additional nga members sa church, and we welcome you sa atuang panimbahon. And our visitors this morning, gikan ni sila sa extension number 1. No? Extension number 1 under kang Preacher Jemar. Siya mo'y extension pastor dito. So i-pray na to si Jemar o si Rosil nga magmabungahon ang extension number 1 ngadto sa Gunob. So karon atong badlongon mga kaigsunan kining atong disobedience. Ang atong topic sa disobedience ika 21 na ni. Ug naata sa karon sa 2 Samuel. So andama inyong Bible sa 2 Samuel. Mamarog ta mga kaigsunan. The title of this message is The Collateral Damage of Disobedience. Unsay collateral damage? Collateral damage is unintentional. It is unplanned. Nagbuhat ka sa usa ka dili maayo, pero wa jud ka nagdahom nga mga damay dinhi sila. That is collateral damage. Dili ra ikay na damage, na ay lain nga na damage that you did not expect. Mao na sakit kaayo pag naay mga collateral damage. So please open your Bible to the book of 2 Samuel chapter 24, 1-4. Di ay usa ka collateral damage mga igsuon nga nahitabo ani diri. Ug unsa may reason, unsa may sala ni David ani mga igsuon, mo'y ato isgutan. Read with me, dungano na to, verse 1 to verse number 4. The Bible says in verse number 1 together, "And again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. For the king said to Joab, the captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, an hundredfold, and that the eyes of my Lord the king may see it. But why doth my Lord the king delight in this thing?" Verse 4, "Notwithstanding, the king's word prevailed against Joab and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel." Kay kinsa raman in town si Joab compared to David. Joab was just a captain of the host. David was the king of Israel. So, musupak na siya sa hari nga niingon, nambiri ang mga tao, iphag pila na kabuok atong mga sundalo, iphag pila na kabuok atong kanang manggugubat. So naay kuan portion sa verse number 1, the anger of the Lord was kindled against Israel. Tungod ani mga igsoon, naanay kasuko daan ang Ginoo sa Israel, gipun-an pagyud ni David sa iyang disobedience. Ug mao na ato isgutan karon mga igsoon, and hopefully nakita makakat-on pud ta kay dugay ra nabaya ta sigig pabadlong sa Ginoo. Pun-an pagyud nato aning ato mga presko nga mga disobedience nga buhaton nato sa Ginoo. Tan-aw nato mga kaigsuonan, atong lingion unsa na may mga damage sa ato mga disobedience, ug dapat mahigmata ta karon. Kay dili lalim kaning mga damages sa atong mga pagsinupak-supak sa atong Ginoo. Magampo ta. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for the message that you have given to me to deliver to your people. Help us to learn new principles, how to fight against disobedience. I pray that you will bless each and everyone's heart. Prepare them, O God, this morning, and I pray that you will use me, empower me once again for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. Now, nakita na to diri sa verse number 1, "And he moved David against them to say, Go number Israel and Judah." Who moved David?
God. So, ato bang mapasangin lang ng Ginoo? Ginoo ray nag-approve. Mga igsoon, ni-approve ang Ginoo, permissive will. Iya na tong desisyon ni David nga iyang nambiran, mga kaigsunan. But the real spirit nga nag-move kang David was not God. Dili ang Ginoo, mga kaigsunan. O gibutyag na diri sa 1 Chronicles chapter 21. 1 Chronicles, tanawa. Dili ang Ginoo, igo ra ni approve ang Ginoo. Igo ra ni allow. Pero ang tinuod yun nga nagtintal, na naghatag og mura ba og kanang nagudyok ba? No, nagpush kang David to do this, di ara na ay record diri mga igsoon sa 1 Chronicles chapter 21. Verse number 1 to verse number 4, tanawa sa inyong mata. Verse 1, and who? Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Dili ang Ginoo. Tungod kay mao na may naa sa kasing-kasing ni David, provoked by Satan. Muna kita na atay mga wrong decision sa atong kinabuhi. Unya, wala ta nagpakitambag sa Ginoo, wala ta nangutanas Ginoo, mao ba ni sakto Lord, but naa na full na ang imong decision to do what you want to do in your life without the counsel of the man of God, without the counsel of the word of God. Buong-buo na. Kinsa may nag-udyok nimo? The devil did that to you, and that is why nakahimo kag desisyon, mga kaigsunan. Pero unsa magay rason ni David nganong gusto man siya makabawog pila? Kay ba mo unsa gyud pinaka reason nganong gibuhat na ni David? Pride. Nagsige man siya kadaog sa gubat, mga kaigsunan. And he want to know his strength. He want to know the number of his soldiers. Kanang iyahag mga valiant men sa iyang lugar. Kung makahibaw ka, unsa kadagana, mugara ka. Mawala imong pagsalig sa Ginoo, tuwa na imong pagsalig dito sa mga tao. And that is why, ang akong tudlo ninyo, mga kaigsunan, I am guiding you how to gain a big tool in order to reach out people so that you will be free sa imong time. Nga di ka mahigot, nga bisig pangitag kwarta, kaya ang atong tools, mga igsoon, sa pagpangalagad sa Ginoo, appeal ang kwarta. Do you agree with that? Kay mas dali gyud to ang kanang pagpangalagad kung naa kay mobility. Laliman ka mag-activity ta, mga kaigsunan, magkabuang patag pangitag unsay sakyanan abangan. Di ba? Unya, we don't own the vehicle, di ta kabuot kung asa dapit, unsang orasa mag-agad gyud ta nila. So we are not free. Unya para gunis Ginoo, pero control ta sa lain nga mga tao tungod kay we don't possess it. Nakuha na to. So nindot gyud na kung nindot ta og tools. So the bigger tools we have, the bigger possibility nga makadaog ta sa pagpangalagad nato. Di ba? Pero kung pananglitan maminaw ka ni Satanas, iya sad na i-convert, mga kaigsunan. It was God who provided David soldiers. It was God who increased the strength and the power and the capability of David. It was God. Mabito na yun si Joab. Kung pila man nakabuk sundalo, imo ra magud gihapon ang mga servant. Nganong imo pa mang kanang kuti-kutihon kung pila ni sila kabuok? Imo ra man gihapon na. Well, gusto gyud ni David makibaw siya. Mo na kita di gyud ta pwede, mga ison, nga ang atong pananaw, atong tutukan ang kana ng salapi nga atong gi-acquire so that we could be free. Basig dito na matan-aw nimo ba? Hala, datuan na day nako. Unya mahimo na kang hambugiro. Gusto na nimong mahibawan unsa nakakangilngig, unsa na status nimo. Dapat ang atong pagsalig, di na ito ibalhin sa bisan unsa. Dili na ito ibalhin sa resources. Dili na ito ibalhin sa trabaho. Kaya tanawa ha, ang attitude sa tao, trabaho pa lang na ha, trabaho pa lang na. Pero ang mga Kristohanon, sa diya makatrabaho na, bugiro na kayo. Mura nagsikinsa sa simbahan, mura nagsikinsa sa ilang lugar, mura nagsikinsa sa ilang balay, tubag-tubago na ang ginikanan. Nga naman, ang ginikanan, nagdawat ra sa iyang sweldo.
Tay panaminaw mo sa attitude sa tao. And that is true. Naiuban mo hatag lagi sa ginikanan lagi, pero kung mo demand mga kaigsunan, sobra-sobra pa sa iyang gihatag. Di ba? Daghang mga anak ko yung trabaho niya kuman, abi kay siya nagkuan, ma labi ko to akong kuan, ma plansaha ko to, murag yaya, murag maid. Dapat ang imong respeto sa ginikanan mga igsoon pertig taasa. Bisag ikay nagpakaon, ikay nagtrabaho, ikay nag-income, ang imong ginikanan wala. Of course, tiguwang na guna sila. Imo nang serbisyuhan. Imo nang pakanon. Ikay responsible anang iyang pagkaon, iyang sanina, iyang mga gikinahanglan. Let your parents live like king and queen. Pero mo ba na nahitabo sa atong mga nakita? Dili ang ginikanan, ulipon. Hello? Unya ko masipyat ang ginikanan, perte anak, mga saba na. Waka kay baw ma, kakapoy ani pagitaong kwarta. Mura nagsikinsa. Unya kwintahan mga kaigsunan, sugod sa pag-anak, sugod sa pagkatao, kwintahan, pila na nagasto sa imong ginikanan, ang iyang kinabuhi, iyan ang gi-give up para sa mga anak. Unya pagkauman, mura na'y madawat. Kisa may nag-udyok ninyo, anak. Satan, oy. Yung ano, nahitabo man na, gi-allow sa Ginoo for you to see kung unsa ka ka-disobedient nga tao. Muna si David, mga kaigsunan, let's learn from him. It was Satan nga maoy nag-provoke kan David to do it. And that is why iya ginambiran mga igsoon. Muna si Joab, sakit kay iya kasing-kasing nga nituman, pero wa siya mahimo tungod kay captain of the host ra lagi siya. He needs to obey the king. The king's word should prevail. Alright? So, pride ang hinungdan. Nganong gusto ni David, may bawaan, pila nakabuk iyang sundalo. So, verse number 2. And David said to Joab and to the rulers of the people, go, number Israel from Beersheba even to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. So, yan yung gikuan, kada tribe mga igsoon, iyang nag-census yun siya. Verse 3, and Joab answered, the Lord make his people 100 times so many more as they be. Kisa na puno? The Lord. May pa ni si Joab mga igsoon, nakaibaw nga ang Ginoo tagaan kagdagang sundalo. But my Lord the King, are they not all my Lord's servants? Why didn't that my Lord require this thing? Why will he be a cause to trespass to Israel? May pa si Joab, kay baw pa siya sa balaod si Ginoo. Nga dili basta-basta nga ipaihap nimo. Kay gialaw man na sa Ginoo mga kaigsoon, ato basahon later. Gialaw na sa Ginoo nga ipon, pero ang Ginoo mo'y magbuot ipaihap. Dili tao magbuot nga ipaihap. It should be God that will tell his man nga iyang gisaligan nga ipaihap ang mga tao. Unya, dunay buhaton ang mga tao sa diyang ipuna. Si David nagbutbuot man ani panahuna. Mo na nga si Joab, nakahibaw siya sa rules. Naibalaod. Ingon sa verse number 4, nevertheless, the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Mo na kung gingon ninyo ba? Si Joab, jud nakasa sa Ginoo ani. Pero perting sukuha sa Ginoo nga ginambiran ang mga tao. Pero si Joab ni obeyra. Nakabantay mo? So ang obedience yun, powerful. Ang nagdisobey ani, si David. Sayop nga ipaihap niya kung pila kabuk mga tao. Ang ni-execute si Joab. Pero ang kasuko sa Ginoo tuan ni David. Pero mao lagi, nangadamay in town mga kaigsuonan ang mga tao. Pero si Joab, wag siya giapil og patay sa Ginoo. Pero daghan nga matay ani ato ning makuan. Nganong kusuko man ang Ginoo? Because it was a violation of God's command. If you violate the command of God, something bad will happen. Exodus chapter 30, para masabtan na ito ni mga kaigsuonan before tayo mo adto sa atong points. Exodus chapter 30. Tanawa, nahitabo ni, giingnan si Moses sa Ginoo nga ipaihap, pero naay balaod ang Ginoo bahin na ni. 11 to 12.
Ingon sa verse number 11, and the Lord spake unto Moses, saying, and that was verse number 12, when thou takest the sum of the children of Israel after their number, then they shall give every man a ransom for his soul unto the Lord, when thou numberest them, that there be no plague among them, when thou numberest them. So sa dihang after na ginambira na mga kaigsunan ningon ang Ginoo, kinahanglan na sila i-offer si Ginoo. Para walay unsa? Walay plague. Unsa man plague? Ha? Mo na in English planggana? Para walay plague ningon ang Ginoo, they need to offer something to the Lord. Pero ang gibuhat ni David diretso-diretso man ipaihap. Ang iya ra gusto mahibaw-an kung pila ka buok. It was a violation of God's command. Violation of the will of God. Three things in this message, mga kaigsunan. Number 1, the conviction of disobedience. Wala siya nahigmata sa diya, gibadlong siya ni Joab na king. Sayop ni, mo magyapon ang mga sundalo, pero wala siya naminaw. Ni-prevail ang iyang mando, pero after mga igsoon nga naihap na tanan, ni balik na si Joab, pagkahibaw niya mga igsoon, dito siya nahigmata, kadakong sayop sa akong gihimo. Usahay kita, mahigmata ta, tapos na. Ang problema, kundi pa dyan ka kaamgo sa imong sayop. Nakabantay na ka sa resulta sa imong sayop, agoy, ang ako bigyung desisyon nga sayop mo'y nakaingon ani. Pero wag gyapon ka nahigmata, gipadayon na hinuon nimo. Si David, mga kaigsuonan, siya nakasa, siya ani, pero nindot lang yun ang iya kasing-kasing yun. 1 Chronicles chapter 21, 7-8. 7-8. 1 Chronicles 21, 7-8. Tanawan sa gingon sa Bible, and God was despised with his thing. Therefore, he what? Smote Israel. He smote Israel. Gibunalan niya mga kaigsunan ng Israel. In verse number 8, and David said unto God, I have sinned greatly because I have done this thing. But now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. Ni angkon na ay conviction sa iyang disobedience. There are question when we disobey, naabatay conviction. Naabatay konsensya mga kaigsunan nga nag-disobey ka o imong gibarugan ang imong disobedience, nakig-away pa ka sa imong disobedience. Giguba nimo ang relasyon tungod sa imong gibuhat nga disobedience. Mo na bantayin ninyo. Si David, mga kaigsunan, U-turn din siya, He said, Lord, sa'yo pa niya siya akong gibuhat. Naliman ka ang collateral damage, mga igsoon. Siya mo'y naghimo sa desisyon, sa sayop nga desisyon, nga ipaihap ang mga tao, ang nabunalan. Dili lang kay si David. Ang Israel, mga igsoon, nabunalan og apil sa Ginoo sa may tawag ninyo, anak. Niingon ba ang Israel nga, ipaihap mi? Ang Israel ba mo'y nagsigig sugyot ni David nga, kinahanglan masensus mi? Dili, kan David lagi itong desisyon, gibadlong magay siya Joab. Pero si Joab, di man siya kapugong sa king. Muna naitabo na dayon. Ang collateral damage, mga igsoon, ang way labot in town. Ang tuara na ginabuhi na ditong hilom. Pero mao'y nabunalan sa Ginoo, Israel. Ang sala sa usa, damay ang uban. So if you are the leader of your family, leader of the church, leader of the government, be careful sa imong desisyon. Nga naman, every decision of the authority, kung dili na siya in line sa kabubuton sa Ginoo, madamay ang mga katawhan. Are you listening? Okay, kamo mga father, kamo man mao'y head sa inyong family.
Every wrong decision you make, apil imong mga anak masakit. Ang problema kung ang imong anak labuan pa ang imong mistake. They did not learn the mistakes of the parents. Kaya di man yun nato na ma-perfect yun ng mga parents, mga correct yun na sila tanan. Pero it doesn't mean mga igsoon, nga kita nga mga anak, nga natay ginikanan, nga masinaypanon, kita nga mga anak, ato po sila palabuan. Unya, biblical pa kay ka. What you saw you reap na pa. Labuan ti ka. Well, imo lang desisyon. Kay mo reap sad ka ana imong gibuhat. Hinumdumi, ikaw na ang nananom ana. Dili na sa imong ginikanan. But if you want nga ma-change ang dagan sa imong family, butangi diha og utlanan. Ang sayop sa akong ginikanan diri ra taman. Lord, din ako ipadayon ni. Tagaay kog wisdom, giyahi ko. I want my generation to fear thee. Di ba? Kaya kung dili nimo ma-push o mag-guide ang imong generation to fear the Lord, pildig yun. Pildig kinabuhi, mga kaigsunan. So, nakuha ninyo ang lesson sa mistake ni David. O siya ang gibuhat, mga kaigsunan? David said unto the Lord, niampo gid siya. Nistorya gid siya sa Ginoo. Nibalik gid siya sa Ginoo. O niangkon sa iyang mga sayop. Niangkon sa iyang sipyat. O niya, foolishly pag yun iyang gingon. For I have done very foolishly. O, ningon ba siya nga, si Kuan mag-good Lord, gano'n, isugot pa siya, uy. Di ba ako'y nag-ihap? Di ba? Ingana man ta? Manamay din ta? Di ba nagsugod ang mankind? Sa diyang nasipyat na si Eve, mga kaigsunan, si Adam, mag-ibadlong sa Ginoo, kasi siya may authority. Sa diyang nasipyat si Eve, damay si Adam, mo'y giunag badlong sa Ginoo. Adam sa man eh. Niyon din siya ang babae, manggod. Ang babae, the woman, tempt me. Si wala ba tinuod ba gingon ni Adam, ang mingon siya nga, taka lang ka mo, gikaon sa nimo. Di ba? Magani ang tuno ba diyan, gikaon nimo. Ako kang gipakita. Imo pong gikaon. Baita, si Eve niyon na siya nga, ang serpent, Lord, ang serpent. Iya magud kong gitintal. Tanawa ra. Mangita gitag kapahiran. Si David, wa siya nangitag kapahiran, mga igsoon. Ni diretso siya duol sa Ginoo, Lord, I'm sorry. I have done this wicked thing. No? Very foolishly. Pirting sayo pag yun ako. So that is why David remain sa title niya nga the man after God's own heart. Number 2, the consequence of disobedience. Naagi consequence, mga igsoon. Ato na ning gikatunan nga do ikaw pasayloon ka, but the consequence remain. The consequence remain. Kay mo nga si Joab nga iyang gisugo, mga kaigsuonan, naasa din siya nabuhat ni David nga dili maayo. No? Iyang gisugo nga ayaw ninyo i-harm si Absalom. Pero unsa man si Absalom nga ni fight biya ni siyang papa. Unya pagkahuman didto man siya kakahuyan, didto man siya sa kuan ni suot pa siya didto niya iyang gisakyan kay dili baya dako nga kabayo, donkey ra baya. So hinahinay didto mga igsoon, didto siya ni suok siya didto na sangit na ang buhok sa ok. Kaya dito man siya sa suok ni Agi. Nasangit sa ok ang iyahang buhok. Unya siya nagbitay dito, mga kaigsunan, between heaven and earth, tuwa siya tunga. Nakitaan siya sa tao ni Joab, niingon na niya, nakitaan na nako si Absalom nagbitay. Niingon na si Joab, nga nung man ni upatya, maka-reward ka unta. Niyon ni siya nga ningon, baya ang hari nga ayaw. Pero sa gibuhat ni Joab, tulo ka dart, gikuha niya. Gitusok niya sa kasing-kasing ni Absalom. Di ba?
Nya karon si Absalom, si Joab, may gisugo ni David to number the people. Pero na siya concern sa hari gyud. Kaya the reason nga no gibuhat to ni Joab because ang iyang sympathy nasa hari. Kay si Absalom ni kontra manggod, ni rebuild man sa iyang papa. So ang kaning loyalty sa usa ka tawo ngadto sa usa ka hari, mga igsoon, bisag iyang kinabuhi ma at stake, okay lang. Pero nakalimot lang siya. Mao na kasi pagkaibaw ni David nga namatay iyang anak, uy, galament man siya. Nakaguol man siya. Gibadlong ni Joab, malari. Mawad-an ba kag mga tawo na imong gibuhat? Kay magunahon ang mga tawo nga wa ka nalipay nga nabuhi ang imong mga sundalo ug namatay ang kaaway. Tingali magunahon na sila nga malipay ka kami na nga matay unya imong anak nabuhi. Isog po ni Joab oy. Mo ni nana ni kuan diyan lamat si Joab nga di gyud ni siya mutuman pero aning panahon na mga igsoon nituman gyud siya. Pero naa siya courage ba? Naa siya courage nga mamadlong og hari, captain of the host. O nahigmata si David ato eh. Nahigmata si David. So balik taan ni mga igsoon kani atong story ni David diri. Ako lang mo gitagaag background aning Joab mga igsoon. So, consequence of disobedience. O sa may consequence nga nadawat mga igsoon sa verse number 9 to verse number 14 sa 1 Chronicles chapter 21. Ganahan ba mo story? Nindot ang story oy. Ingon sa verse number 9 hangtod sa 14. And the Lord spake unto Gad, David seer, saying, Go and tell David, saying, Thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Baptist ni. 3 things. Now, choose thee one of them that I may do it unto thee. Verse number 11. So God came to David and said unto him, Thus saith the Lord, choose thee 12, either 3 years famine or 3 months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee, or else 3 days the sword of the Lord, even the pestilence in the land, and the angel of the Lord destroying throughout all the coast of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me. Ama, sa iyang disobedience, wa na siya istoryaha sa Ginoo. Kana palagdaan nga ang Ginoo mo diretso man nag-istorya ni David unta. Pero again, mga igsoon, the Bible stands that our sin will hid God's face that He will not hear. So niagi siya sa seer, iyang gisugo, ingna ni si David, nga nagpabadlong, unsa iyang gusto. O niya, gikan kang David, gihatag ang tubag ngadto sa seer, o iyang isulti ngadto sa Ginoo. Mga kaigsuonan, nindot kaayo ang tubag ni David diri, mga kaigsuon, bisag silot ni, pero ato na inong nindot gihapon. In verse number 13, ingon sa Bible, And David said unto God, I am in a great strait. Let me fall now into the hand of the Lord. For very great are His mercies, but let me not fall into the hand of man. Ayaw itugot nga ang mga tao mo'y gamiton nga masakit ang akong kinabuhi. Let God destroy me. Let the hand of God, yang iyang pagtuo mga kaigsuonan, that God is merciful. So nag-hope gyapon siya nga tagaan siya mercy. Murag kaning atong mga anak, mga badlungon kay istanan, unya kay bawo sila nagpabadlong sila, unya kayo sila merciful man his parents. Mo nang garaon kaayo. Pero si David dili siya garaon, tinuod gyud siya ni tuong ang Ginoo merciful. Mo nagipapili siya di ko gustong adto ko ma-fall sa hand sa mga tao. Gusto ko adto ko mamatay sa kamot sa Dios. Tanaw ba ha? Because God, ang yang reason ha, because God, for very great are His mercies. So verse number 14, so the Lord sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel, pila ang collateral damage?
70,000 men. Just one mistake. Now, igsoon. One mistake nga nahimo ni David. 70,000 men collateral damage. Wa ka kaybaw nga sa imong pag-disobey, daghan na nga guba nga kinabuhi. And you don't care about that? Mao na kita nga mga anak sa Ginoo, mag-careful ta ating atong mga desisyon. Tungod kay kanang mga anak nimo nga wa pa natawo, apil na sila nga magpasan sa consequence nga sa imong buhaton nga mistake karon. Sa imong pag-disobey, damay na nadaan. Wa pa na nga tao, damay na nadaan. Ingon anak ka grabe mga kaigsuonan. Ang consequence sa sala. So mao na mag-careful ta. Ayog sugot nga ang yawa mo provoke nimo. Kay provoke biya ta pirmi sa yawa. Once in a while, i-provoke ta, nga maglagot ta, masuko ta, malain ta, mga atong mga desisyon, mga guba, mga kaigsunan, because Satan will provoke us. So when that happened, mga igsoon, adto rin kita sa Ginoo, sampit, Lord, nabangi ko, nibutok ko, kabutunon ko, pagay pasaylos Ginoo, nalain ko, ayong itugot, Lord, papadayon ni, kay daghan madamay. Every wrong decision we make, di lang ta kaybaw gyud, pila ka collateral damage. Kani, naamagoy record good. Naay record nga 70,000 men ang collateral damage mga igsoon. So, consequence will happen when there is disobedience. Always remember that. Nya niyo merciful man ang Ginoo. Yes, David believed. And he was forgiven. Kaya ang katapusan ani mga igsoon, di man nato ablihan, ang katapusan ani gipahimo siya og altar sa Ginoo. Ug gituman siya mga igsoon according to the word of God, and he offered incense, he offered kanang unsay offering niya dito sa Ginoo. Gipasaylo siya sa Ginoo, but again lagi ang consequence may tabo gyud lagi. Ang consequence may tabo gyud lagi because every time magud na makasala ta, ayaw jud ingna nga aksidente man tong pagkasala apostol. Mga igsoon, wa may sala good nga kaingon nimo aksidente na tanan. Kanang nakasala ka kay nakaligis ka, pwede na aksidente kay nikalit day tabok di ay. Di ba? Nakapatay magyapon ka ana, pero so may mahimo nimo in taon nga nikalit managlabang. Pero kanang tao ay imo jung ligsan ba aw kana imo nang gituyo. Pero mostly sa atong mga sipyat sa kinabuhi, ato ba yung gidesidean? O di hinumdumi lang. Ang katapusan nga sala nga imong gihimo, aksidente ba o imong gidesidean? Nakibaw ba ka nga sayop ni pero ako lang yun yung buhaton ay? Every sin that you do, nga ikaw aware ka, conscious ka, nagyunay consequence in disobedience. Even though, sa point number 3, the compassion in disobedience. Naay compassion. Unya ang compassion, sige no, makita sa nato, ug ang compassion ni David nga maoy nag-disobey. Alright? Sa verse 15 to 17. 15 to 17. So after nakaibaw siya mga igsoon nga 70,000 men nangamatay, in verse number 15, ingon sa Bible, and God sent an angel unto Jerusalem to what? Destroy it. Gipadala sa Ginoo ang angel, ninduta manunta ni padadaan tag angel ba? Di ba? Sila gipadadaan og angel mga kaigsuonan si Lot, kanindot naman unta ato nga giwarningan siya pero gihag-o po aning Lot mga igsuon. Kabalik ta diri. Nagpadalag angel ang Ginoo sa Jerusalem for the reason nga i-destroy. And as he was destroying, the Lord beheld and he repented him of the evil. And said to the angel,
that destroyed, it is enough. Grabe, merciful yun ang Ginoo. Hunong na. Stay now, thine hand. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan, the Jebusite. And David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heaven. Wala nagbitay, sama ni Absalom, kundi naglutaw ang angel. So, tanawa ha, unsa na itabo? Sa atoy padayon 16, having a drawn sword in his hand, stretched out over Jerusalem. So kung imo imagine mga kaigsunan, murag ka na mga salida sa cartoon ba, no? Nga naglupad, nagdag espada ba? Pero angel ni. No, dili ni sangguko mga igsoon. Angel ni naglutaw, nagdag espada, drawn, ready. Pero gipahunong siya sa Ginoo. So mo ni itsura nakita ni David. Then David and the elders of Israel who were clothed in sackcloth fell upon their faces. Pagkakita nila, hapa sila mga igsoon. Angel. Yan siya naitabo. Verse number 17, and David said unto God, is not I that commanded the people to be numbered? Even I it is that have sinned and done evil indeed. But as for this sheep, the people of God, the Israelites, ayan gipasabot, what have they done? Let thine hand, I pray thee, O Lord my God, be on me and on my father's house, but not on thy people, that they should be plagued. Pero maulagi, let the word of God be done. Unsa ingon sa Ginoo, kinahanglan after nga manumber ang mga tao, there should be an offering nga may tabo so that there will be no plague in where? Israel. The word of God is true. Ug way mahimo ang Ginoo kun dili tumanon kung unsay nahisulat. Because God is not a respecter of person and God has no ability to change His mind. What He says goes. Muna kita mga kaigsunan, bulahan kaayo ta, kay ba kang ano? Everything is written. And God will not do kung unsay wala na isulat diri. O kung muhimo ang Ginoo magyud tingali atong tagag chance ba, kung muhimo magyud ang Ginoo something against sa iyang gisulat mga igsoon, amot na lang pwede ta reklamo ana, Lord imo iyang gisuwat o, pero I don't think so nga masipyat ang Ginoo. Sa ato nakita mga igsoon nga nimando siya didto pa sa Exodus, unya pagkahuman tanawa nagpadayon ni siya o. O karon nahitabo gyud nga nangay magpasaylo si David, pero ang balaod magud basta buhaton gani ni nga dili according sa iyang kabubuton, naagi mahitabo nga plague. So mo na ningon si David, ayaw lang ang mga tao, Lord, sa ako lang. Pero nahisulat naman. Mao na nga nadamay gyud ang mga tao. So pila man kabuok mga kaigsuonan nga nahisulat na makita nato sa New Testament na kung ato ning buhaton na ibugti ang Ginoo, good or bad, nga atong gibuhat na gibugti ang Ginoo. Nakasabot mo? Bunalan sa Ginoo ang magpabadlong, panalanginan sa Ginoo ang magtuman. Og sa tanan nga mga pagtuman nga gisugo sa Ginoo, iyang bugti ang gipakita gyud niya. Soul winning, ang kalag nga madani mo nga magpabilin diha sa simbahan sa Dios, ang ibalik sa Ginoo nimo, ikay magbuot. Pangayo bisag unsa ihatag sa Ginoo nimo. Tanawa ang mga Kristohanon, excited ba? Tanawa ang Kristohanon, excited ba? Pero ingnon gani, okay, mag-game ta. Ang premyo 2,000. Ay, excited kayo. Ang atong game kay bring me something. At tanawa makigbugno ginaw eh. Tungod sa 2,000. Tinood. Magkadagma-dagma na.
magkasamad-samad na. Kaya nga naman, 2,000. Pero kung sa gingon si Ginoo, dadi kog bunga nga magpabilin, pangayo bisag unsa, ay kung ina 2,000 na imo pangayoon. Pangayo bisag unsa, o kay akong kay ihatag na sa akong amahan nimo. Na ba excitement sa mga Kristohanon? Wala! So meaning, we do not believe in His Word. So kano sa man ta mutuo sa pulong sa Ginoo sa dihang makita na nato nga nabunalan na. Pero mao ra man gyapon. Kana ni swerte-swerte ra ni kinabuhi, tan-awa ra ka, gibunalan na ka, swerte-swerte gyapon ka. Timing ra ni malas ra ni ron. Uy, malas og swerte sa Kristohanon oy. Walay malas og swerte. Tunglo og panalangin mo ilaan nato. Bunalan ta kung disobedient ta. Tunglo na. Panalanginan ta kung obedient ta. Mora na ato walay malas diri, walay kanang kuan diri kanang timing dili mga igsoon. Precise ang Ginoo sa iyang pulong. Para nato timing kay wa mo ta kay bawong. Wa ta kita ba? Mura ba kanang water balloon niya timing mo kundi mga kita na may kurtina diha. Di ba? So mamasin ka basig way tao diri. So ang imong utok mayon, ari diri. Ya to dito ka pundok tanan, wa jud ka kibaw eh. Pero ang Ginoo nakakita tanan. Di ba? Kabantay mo lang salida mga igsoon nga kibaw ka nga mao ni siya ang tinuod nga kanang iridero nya gidawdaog nila nya ikaw nga nagtan-aw ba mga tanga gyud ani mga tawhana di gyud sila mo gidawdaog na inunan nila mo man tag-iya diha. Ikaw nga nagtan-aw ba? Maugtas ka, oy. Kay bawo mo kas tinuod gon, pero katungwa kay bawo mga igsoon. Kana mo na tag-iya di kong tuo kay kuan na siya. Ay iya kinabuhi dili na nindot. O tanawa, wa man sila kay bawo. Subarugan nila ang sayop. Pero ang nakaibaw tinuod. Nya God knows everything. Unya, kusog kita mayon sige no Lord. Sige no Lord. Tanawa ka gahi kay kag-on, ikaw man mamaray ka nako, mura kag waysa. Di ba? So para dili ta masipyat mga igsoon, everything is written. Naisulat na ni tanan. Pero ngano man gihapon nga magasinay maguba maghapon ang atong kinabuhi nga nindot na magkaayo unta. Kanang gipasayon na sa Ginoo ba? Sayon na gyud kaayo. Ngano man naanay guide, naanay manual. Sayon na gyud kaayo kinabuhi. Pero nganon nga guba manggihapon. Tungod ra mo gyud sa disobedience. So disobedience is never a private matter. Dili siya private. Dili ni ikaw lang. Ikaw nag-disobey, ikaw magsakripisyo, ikaw ang isilutan, dili ni mga igsoon. It is not a private matter. When David numbered the people against God's command, his sin struck not only his own heart, but the lives of thousands around him. So Scripture reminds us that when we step outside God's will, pamino mo, the fallout often touches those we love the most. Damay atong mga anak, damay ang mga tao nga duol sa atong kasing-kasing, kay masakitan jud ka. David loved God's people. Taro gayang word, ayaw sila Lord. Ayaw sila. Ako og ang akong kabanay, kami, kay ako manig sayop. Me and my father's house. Kami, ayaw ang mga tao. So, makita na to, unsa iyahang love, compassion niya sa mga tao sa Israel. Maoy, gihampak sa Ginoo mga igsoon. Tuwa dito ang fallout sa iyahang consequence. So, kita sa atoa, kinsa man ang mga tao nga dear sa atong kasing-kasing, at tanaw-tanawa na sila kay maunay hampakon og apil sa panahon nga kita magsupak-supak sa Ginoo. Every disobedience we make. No, ari mi sa mga anak, our children, laban nato atong mga anak. Our children will suffer the consequence. Not only us. Not only us. Amo na makita nato
Ngano man akong anak naguba man ang kinabuhi? Because you did something aware or unaware ka nag-disobey ka. Pero bisan tanaw nimo mga igsoon, did you obey God wholeheartedly? Ni-obey ba mo sa Ginoo wholeheartedly? Sa mga mando niya diri, dapat mitikuloso ka. Unsa may mga sugo diay sa Ginoo? Dali man ka kadugan na sa Exodus pa to na nasulti sa Ginoo nga mao ni buhaton pag naay numbering, mao ni siya angay buhaton sa mga Israelites. Nasupak ni David mga igsoon. Pero tinandugaya ato nga gisulti, nasupak ni David. Og niresulta ang pulong sa Ginoo. So, tanawa na kana mga pinangga kayo na to. Tanawa na sila. Are you willing nga ma-destroy ilang kinabuhi? Or not? Na are you willing ma-destroy ilang kinabuhi? Do not disobey. As simple as that. Do not disobey. Bisa pa ang yawa magina mo udyok nimo. Ang yawa may muudyok nimo nga mo disobey ka sa pastor. Wala man ko gibutang sa Ginoo diri para awayon ka o gubon ka or i-mislead ka. Ang trabaho nako diri is to guide you how to be closer to God. Kay siya mo ay imong gikinahanglan, dili ang kalibutan. So, i-udyok ka sa yawa, kanang i-provoke ka sa yawa para malain ka sa pastor. Para dili ka ka-receive sa instruction sa Ginoo because naa na kay kalain sa gisugo sa Ginoo. Siya rug di ta kasabot ana movement sa yawa mga igsoon. So ang inyong buhaton isip mga membro sa simbahan, if there anything, kung naa ba, nga murag, lain mo kong pastor, sumbong na sa Ginoo. Lord, tabangi ko Lord, kay di na ko kapaminaw sa imuhang kuan. Oh, kanang yun nalain ko ni pastor, mubalhin kong simbahan, awa na. Nagtuo ka nga ato ipadala sa Ginoo ang iyang mensahe para nimo. Saag ka na. Nga naman, wa man kagiad sa Ginoo dito. Diri man kagiad sa Ginoo. So, imo buhaton na, sige na kagtanaw dito sa YouTube. Pasalamat ka nga atong gipost. Pero lahi magina mo, storya man ang Ginoo sa panahon sa panimbahon. Mabless kag samot, kitsa diyang nisimba ka o nag-review ka. Pero lahi gitong pagpaminaw nimo, nga wa ka nisimba. Kay karon man na ihatag sa Ginoo nimo ang iyang ipasabot nimo, dili man sa panahon nga wala ka diha pero tuara ka didto sa online. No? Dili man simbahan ng TV. Ang simbahan diri gipundok sa Ginoo. Kita ang simbahan. So kung wala ka sa simbahan together with the body, you are not in the church. So asa man gihatag sa Ginoo iya mensahe? Sa church, review na lang na ang naa sa TV. Nakasabot ta? So, importante nga madawatan na to ang mensahe sa Ginoo, mga igsoon. So, that is the collateral damage of disobedience. So, I hope nga dili na to tugutan nga daay madamage tungod sa atong pagkagahig. Yeah, can we see children, panahimo ng young people nga na-destroy ilang kinabuhi? Sa atong church, naanay mga several young people nga guba ang kinabuhi. Nakasud sa kaminyoon nga dili andam. No, dili magpagiya ang mga young people nato karon. Do not destroy your life because you have your own. Naamoy inyong kaugalingong kinabuhi nga ato bangon. Ug naa kay kaugalingon nimo nga generation nga ikaw responsible ka. No? Manganak ka man og sa dili, naagyo na mga tao nga moyahat nimo. Madamay na sila. Naagyo na mga tao nga matawag nimo nga espesyal sa imong kasing-kasing. Madamay na sila. So I hope nga dili na mahitabo kay sakit kay na kung mo na mahitabo mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us your message. Imo ming gibadlong, imo ming gipahimatngunan, imo ming gi-instructionan today. I pray, dear God, that you will bless us, Lord, with a heart that would accept kung naay rebukes nga mapaminawan namo, Lord, sa among authorities. Tuguti, Lord, nga dili mi magpamahitason, apan tuguti, Lord, nga
amo tan-awon ang amo mga sayop nga nahimo ug amo pangayuag pasaylo diha nimo Lord, ug amo na siya likayan ug dili na buhaton og balik. Kay sakit kaayo kung may tabo na nga madamay na ang among mga anak niini. O dili lang kay ang mga anak kundi kanang mga tao nga duol sa among kasing-kasing maguba og apil ang ilang kinabuhi. So please Lord, bless your people to realize this and to be awakened. Kung nakatulog sila anang napita, Lord, please let them wake up. Let this message be their wake-up call. And thank you so much, O God, for the opportunity to come to the altar this morning. And may you prepare the altar for your people, and please allow them, O God, let them kneel down before you and ask forgiveness, and to ask your help, Lord, that they may obey you. Sugod karon, Lord, para makakita mi og nindot kaayo nga kadaugan sa 2026. Salamat kay Lord sa imong pagpanalangin kanamo og mensahe today. And all the glory and honor, we give it back to you, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ipanalangin.